Hi mga mare! Samahan nyo kami dahil third assessment na sa developmental pediatrician ni Ate Isa. Yes mga mare ko, ikatlong taon na namin ni Ate Isa sa autism journey namin na to. Simula nung na-diagnose siya nung 2023. So yearly na nga pala mga mare ko yung aming assessment sa aming DevPed. And dito rin natin malalaman kung si Ate Isa nga ba yung makakagraduate na sa therapy or magko-continue pa din siya. At dito nga pala kami mga mare nagpapa-assessment and occupational therapy dito sa may Pharma Clinic sa may Sabang Baliwag, Bulacan. May katabi siya na gasoline station at lagpas naman siya sa may Baliwag Transit doon sa may kabila. Ang kanyang developmental pediatrician dito sa may Baliwag, Bulacan ay si Doktora Aurora Fermo. PM nga kami nakapunta dito pero naghintay pa kami kasi meron pang ina-assessment si Doktora bago naman siya. Medyo masama nga ang pakiramdam ng Ate Isa nyo mga mare dahil sumasakit daw yung tenga niya. Kaya ayan mga mima ko, for the muryot na naman po ang bata. Maya-maya nga lang mga mare ko, tinawag na nga kami ni Doktora at ayan, excited naman po ang bata. So dito mga mare sa assessment, nung una at pangalawa hanggang matapos si Isabel ay nandito ako sa loob. Pero ngayong pangatlong assessment na namin, so after niya akong interviewin, pinalabas na rin niya ako kasi silang dalawa lang ni Isabel ang mag-a-assessment. So pagdating dito sa loob, pinasulat na siya ng pangalan at habang ini-interview ako, may mga task na pinapagawa sa kanya at kasama yon sa pag-assess sa kanya. At after nga ako ma-interview ni Doktora, pinalabas na niya ako mga mare at habang naghihintay tayo ng result, i-share ko sa inyo mga mare yung unang journey namin ni Ate Isa. Ito siya mga mare nung 2023, 3 years old siya. Yung dating nonchalant talaga na bata, hindi makausap, walang focus, hindi marunong makipag-socialize, ay sobrang nabago talaga mga mare simula nung nagpa-assess kami at continuous yung 2 years na pagte-therapy, occupational at speech therapy. Ito nga yung unang assessment sa kanya mga mare, napakabata pa ni Ate Isa talaga dito at makikita mo talaga na wala talaga siyang focus. Kaya nung first assessment namin mga mare ko noong 2023, talagang tumagal kami ng 3 hours dahil nga hindi siya makafocus at hindi siya agad makuha ni Doktora, kumbaga yung focus niya. At dito rin sa first assessment namin, the whole assessment nandito ako sa loob and then dito ko rin napansin talaga mga mare ko yung mga kakulangan at yung mga dapat talagang i-develop pa kay Isabel. At dito ko rin talaga nakita mga mare yung sobrang haba ng pasensya talaga ni Doktora sa mga batang ganito. Kung tatanungin niyo naman mga mare, nung unang assessment namin hindi kami nahirapan sa slot dahil binigyan agad kami dahil siguro merong slot noon kasi 1 month lang yung hinintay namin. Pero nung pangalawa at pangatlo, 1 taon na yung hinintay namin. Kaya kung gusto nyong magpa-assessment talaga sa mga anak nyo, 1 year talaga mga mare ko ang hintayan. So ang mga nakita kong sign nun kay Isabel mga mare ko is mahilig siyang mag-jump, mahilig siyang umikot-ikot, mahilig din siyang mag-line ng mga toys, at mahilig siyang mag-tiptoe. At ito mga mare yung isang na-diagnose sa kanya, yung pagka-echolalia niya. How old are you? How old are you? Kung mapapansin nyo sa video, hindi niya ako sinasagot. Inuulit lang niya yung tinatanong ko. So, yun ang tawag sa echolalia. And then, nung nag-diagnose na nga siya mga mare noong 2023, sinabay ko na rin yung paggawa ng play area nila para nang sa ganon, mas malawak yung paglalaruan nila at hindi siya puro cellphone lang. Nag-invest talaga ako dyan mga mare ko and until now naman, nagagamit pa din. At si Via din, napapakinabangan niya din talaga. At malaki yung naging development talaga sa kanya ng paglalaro. Ang na-diagnose sa kanya ay high functioning or level 1 yung kanya spectrum. Pag sinabi natin high functioning mga mare ko, ibig sabihin, para lang din silang normal na kids, pero nasa spectrum pa din sila. Kumbaga, if you are a normal na tao, hindi mo talaga mahahalata. Nilalabas ko rin sila mga mare sa mga play area para makapag-socialize at dito rin, sinabay ko na rin ang kanyang pag-aaral, nursery naman siya dito. Yun nga lang mga mare, hindi siya pwede sa public school, kaya private talaga ang kanyang pwedeng pasukan. Kasabay ng pag-aaral mga mare ko, sinabay ko na rin ang kanyang occupational at speech therapy. Kasabay din nun mga mare ko, sa bahay may follow-up mga activity pa kami para mas maganda yung nagiging development niya. Kasi sa bahay, mas madami yung time niya kaysa sa mga therapy. So, kailangan continuous talaga sa bahay. Tapos, sa school niya, sinasali ko rin siya mga mare ko sa mga ganitong event para nang sa ganon na hindi siya nahihiya sa mga tao. Or yung ma-overcome niya yung pagka maraming crowd. Sa mga event din, like mga Halloween party na ganito, sinasali ko din siya para nang sa ganon is masanay siya sa mga maraming tao. Sinasama ko rin siya sa mga coffee shop mga mare
mare, o restaurant para nang sa ganon, alam niya yung tamang behavior pag nasa ganitong klaseng lugar. May mga toys din na binibili ko para sa kanilang physical activity, iwas cellphone na din. Pinapa-experience ko rin sa kanya mga mare yung ganito, yung mga salon. Kumbaga minsan mga mare ko, dito talaga kami nagde-date na dalawa. And ito yung mga outdoor activities namin like planting, fishing, at kumakain din kami talaga sa may labas or bukid kasi meron dito sa amin. Naglalaro din kami sa labas mga mare at hindi lang naman din si Ate Isa talaga nagbe-benefit, pati na rin si Via habang lumalaki siya. And si Via din talaga mga mare, napakalaking tulong sa development ni Ate Isa kasi may kasama siya, hindi na siya nag-iisa, may nakakausap siya. And natututunan niya sa araw-araw mga mare kung paano ba maging ate or i-handle yung mga baby na kagaya ni Via that time. Hanggang nagulat na lang ako mga mare, binibihisan na niya si Via, tinutoothbrushan, binabasahan ng books, and then sinusuotan niya ng sapatos. Yung Isabel na hindi makausap noon mga mare ko at hindi makasagot pagka tinatanong mo ay eto na siya ngayon. What do you want? Can I have money? Why? I want a Biko to buy. You buy Biko. Mm-hmm. You will eat it. Okay, how many? How much? Ay, how many? Hindi nga lang yan, marunong na rin siya gumawa ng mga gawaing bahay, katulad ng paglilinis ng bote niya, or pagtitimpla niya ng dede, o kaya naman nauutusan na din talaga siya. At nakikihalubilo na talaga siya mga mare ko sa mga pinsan niya at sa iba pa niyang mga kalaro. Na talaga namang madalas siya na yung nag-i-initiate, makipag-communicate, lalo na sa mga batang kalaro niya pag bago pa lang. Nahilig din siya sa music mga mima ko, kaya nagulat ako marunong na siyang tumugtog ng piano na sa YouTube lang niya talaga napapanood. Well, sabi naman ni Doktora talaga meron talaga silang skills na magaling talaga sila. At hindi lang yon, naisagala na namin siya mga mima na hindi na siya natatakot medyo sa mga tao. Puwera na nga lang mami ko sa paputok dahil yun na lang yung pinaka-concern ko talaga sa kanya, yung mga loud noise, medyo hindi pa siya talaga komportable. Pero the rest mga mima ko nung na-diagnose nung unang-una like yung mga echolalia, nawala na yon, at yung kanyang mga repetitive na behavior like yung pagtatantrums, pagtitiptoe, pagja-jump. Dating pang 2 years old lang na behavior, ngayon mga mima ko ay lumalagpas pa sa age niya. At nakatulong din talaga mga mami ko yung mga pag-attend namin ni daddy sa kanyang mga school, like yung mga events, at yung pag-resign ni daddy nakatulong din kasi naha-hands-on namin pareho yung mga bata, lalong-lalo na yung si Isabel. At sa wakas natapos na mga mare yung kanyang third assessment na umabot lang ng 1 hour na dati 3 hours dahil nga malaki na nga daw talaga ang in-improve ni Isabel mga mare, kaya ganun na lang yung 1 hour na lang yung assessment niya. At napagdesisyonan namin ni Doktora mga mare na ituloy pa ulit ng 1 taon ang kanyang speech at occupational therapy para nang sa ganos mas ma-ready talaga siya sa big school or pag grade school na siya. Para the next year, pwede na talagang graduate at pakawalan si Isabel. Mahalaga na huwag nating ibaliwalain lahat ng signs na nakikita natin, lalo na at hindi tayo sigurado na parang hindi normal na ginagawa ng mga anak natin. Itong journey talaga namin ni Ate Isa na na-realize ko na early intervention is the key talaga para mas maagapan natin kung ano man yung meron sa kanila. Gastos man talaga pero lahat yon ay sulit mga mima, yung effort, yung gastos, dahil yung malaking development na makukuha ng anak mo ay grabe, sobra-sobra talagang balik yun. Sobrang proud din ako kay Ate Isa kasi nakaya niya yon lahat ng sabay-sabay sa loob ng 2 taon and until now. At super thank you rin po talaga kay Lord mga mare ko. Siya talaga mga mare yung pinakadahilan kung bakit namin nagagawa ng lahat na to at nakakapag-provide kami sa mga anak namin. At talagang mga mare, na patunayan ko na hindi tayo pababayaan ni Lord pag yung mga anak natin yung inuuna natin.